Nalangin po muna tayo sa ating pagsisimula. Maraming salamat, O Panginoon, sa pagkakataon na makakatunghay sa iyong mga salita. Sa amin pong pag-aaral nito, dalangin po namin patuloy na kayo'y mangusap sa bawat kaluluwa na nandito ngayon. Datnan ng biyaya ng iyong mga salita upang sila ay makinabang dito. Tumimo ito sa kanilang puso't isipan, magdulot ng kaligtasan sa walapit ito, magdulot ng pagpapaging banal sa mga niligtas mo na. Mahabag ka po sa amin, gabayan kami ang pangunahan ng banal na Espiritu. Ito ang aming samot na lang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gaya kanina sa introduction, malapit na talaga yung eleksyon, no? Samot-saring rally dito, rally doon, may mga nagmi-meeting de avance na. May mga kakilala tayo kami, personally, may mga kakilala kami, nagpupunta pa talaga sa mga rally, no? Para makiisa. So ano bang mangyayari sa mga iboboto natin? Dalawa lang naman pag naiboto natin sila at nanalo sila, di ba? They will either serve us, paglilingkuran tayo ng tapat, or magnanakaw sa atin. Magiging corrupt at hindi maglilingkod ng tapat sa taong bayan. Pero alam niyo po, yung pagpili sa atin ng Panginoon, in our election, even before the world was created, bago pa man likhain ng mundo, yung pagpili sa atin ng Panginoon, ito ay dapat magdulot sa atin yung kaalaman nun, at kung nangyari na sa atin yung pagpili, Kristiyano na tayo ngayon, ito ay dapat magdulot sa ating mga buhay ng paglilingkod sa Kanya at pagsambang tunay sa Kanya. Dahil yung mga ibinoboto natin sa politika, hindi permanente yung pagkakaboto sa kanila. After 6 years, ang presidente bababa na sa posisyon, pero ang pagkakapili sa atin ng Diyos, permanent. And God elected us, it is a permanent election. Pang walang hanggan yung pagkakapili sa atin ng Diyos. Sa pagpapatuloy po ng ating serye, matagal din natigil to, buwan, ng series of messages natin sa aklat ng mga Roma. Nasa Romans 11 na po tayo sa binasa kanina ng kapatid na JJ, Romans 11:25 to 36. Hindi ko na po ulit babasahin yung verse. Sundan nyo na lang sa Bible nyo habang ito ay pinag-aaralan natin. Ang konteksto po nito sa pagpapatuloy, ito po ay sulat ng Apostol Pablo sa iglesia sa Roma at sa mga kapatiran sa iba't ibang dako na rin sa unang siglo. Yung mga first century believers po ang target ni Paul dito. At ang pangangatwiran dito tungkol sa pagpili ng Diyos ng Apostol Pablo ay kaya nating intindihin sa tatlong bahagi. Una, pinapakita ni Paul kung paano magligtas ang Diyos ng lahat ng pinili niya sa kasaysayan. Kung paano ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay magliligtas ng lahat, walang matitira, na pinili ng Diyos bago pa malikhain ng mundo. Pangalawa, makikita rin natin, ito po ay sa panulat ng Reformation Study Bible, yung pangalawang katotohanan na pinakikita ng Diyos na ililigtas na lahat ng kanyang pinili, at part doon yung mga ililigtas niya sa bansang Israel, yung mga Hudyo. Meron siyang pinili sa mga Hudyo na ililigtas niya. At yung makikita rin natin dito, in the future, sinasabi ni Paul, magkakaroon ng malawakang kaligtasan na magaganap sa mga Hudyo. Kasi yun ang tinutukoy niya rito, etong mga kapwa niya Hudyo. Pero pinapakita rin dito yung future, na kasi ang talagang ililigtas ng Diyos na sigurado at permanente ay yung kanyang mga pinili, hindi lang to mga Hudyo na remnant o manggagaling sa Israel,
kung hindi pati yung mga hentil na ililigtas niya. Yun yung tinutukoy sa Bible na true Israel of God, ang tunay na Israel ng Diyos. Ito, makikita natin ay inangkla ng Apostol Pablo sa panulat na ito sa mga verses na to sa tipan niya kay Abraham. It is those who are children of Israel by promise, sa pamamagitan ng pangako, ang tunay na ililigtas. So, yan po yung makikita natin sa konteksto ng ating pinag-aaral. Pinakikita rin dito yung katotohanan na sa permanenteng pagpili ng Diyos ng kanyang ililigtas, na andun din yung pangangailangan na kung ikaw ay niligtas, dapat kang magpuri at magpasalamat sa Diyos sa tuwi-tuwi. Yun dapat yung maging laman ng iyong isip, ng iyong salita, ng iyong gawa. Pagpupuri sa Diyos sa ginawa niyang pagliligtas sa iyo, dahil alam mo na hindi ako karapat-dapat iligtas. So makikita natin sa mga huling bahagi ng verses na binasa, it's a doxology. Ito ay isang pagpupuri, pag-e-express ng glory, pagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. So mula po sa teksto at kontekstong ito yung mensahe na makikita natin. Ang maawaing plano ng Diyos sa pagpili ay permanente at karapat-dapat lamang ng pagsamba. Ulitin ko po sa English naman, God's merciful plan for election is permanent and worthy of worship. Dalawang statement po from this message. Una, God's merciful plan for election is permanent. Ang maawaing plano ng Diyos sa pagpili sa kanyang mga tao ay permanente. Hindi kagaya nung ine-elect ng mga taong bayan na merong oras o merong end yung term, yung election nila. Tayo wala, permanente. Let us take note, sabi ng MacArthur Study Bible, yun daw salitang ito, yung mystery sa verse 25, yung hiwaga na binabanggit sa verse 25, ay sa sinasabi ng banal na kasulatan sa New Testament na dati hindi pa revealed. So, hindi pa ganun kalinaw yung naging purpose ng pagkamatay ni Kristo. Para sa mga Hudyo, pumatay lang sila ng isang nanggugulo na nagbablaspheme, na nagtetake ng para sa Diyos lamang at inaangkin sa sarili niya. Para naman sa mga hentil, malaking kalokohan to. Nuisance, kumbaga sa kandidato, nuisance candidate. Ano bang klaseng Diyos yan? Napaka-weak. So yung isa, foolishness, yung isa ang tingin, weakness. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, alam natin it is the power and the wisdom of God ang naganap sa krus ng Kalbaryo. Ito ay para isakatuparan ng Diyos ang permanente niyang pagpili sa kanyang mga hinirang. Para isakatuparan ng kanyang pinlano bago pa man likhain ng mundo. Ito ay kapangyarihan ng Diyos, karunungan ng Diyos para ganapin ito sa kasaysayan. So, napakagandang katotohanan. Makikita rin natin dito yung katotohanan na ang Israel, nung kapanahon ng Jesucristo, ay sinabi ni Paul na sila ay nagkaroon ng hardening. To the point na ipapako nila si Kristo sa krus. Tumigas ang kanilang mga puso. Dahil sa hindi nila pagkakilala kay Jesus, nadismaya sila kasi hindi ito yung power Messiah na tatalo sa imperyo ng Roma. Tinako nila siya sa krus at sinawag na blasphemer. Tinawag na isang huwad at isang umaangkin ng dapat ay kay Yahweh. Hindi nila kilala. Yun yung mystery pa sa kanila. Hindi pa nila alam yun. So yun ang nililinaw ni Paul dito.
makikita rin natin dito na ine-explain ni Paul na may makukompletong bilang. Kukompletohin itong bilang ng mga pinili. There is a permanent number and there will be a permanent situation. May palagian, walang hanggang sitwasyon na magaganap sa mga pipiliin at yung pagkapili sa kanila ay walang hanggan din. So, napakagandang katotohanan nito na pinakikita ni Paul. Then, nag-quote pa siya from Isaiah 59 dun sa verse 27. At ito ang aking tipan sa kanila kapag inalis ko ang kanilang mga kasalanan. So, ang part ng pagpili ay pag-alis ng mga kasalanan at yun mismo hindi na siya mystery. Yun mismo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ini-explain ngayon ni Paul. Yung mystery dati kung bakit namatay si Kristo, ito pinaiintindi ko na sa inyo. From the words of Isaiah, inihula na ni Isaiah yan. Kasi siya ay magpapatawad ng kasalanan. And then sa verse 27, makikita natin, it is on the strength of the covenant, nasa pagtitibay at dulot nung pakikipagtipan pa ng Panginoon kay Abraham. It is a covenant of promise, may pangako, the nations will be blessed through you. Sa lahi mo, magmumula ang tagapagligtas na magpapala sa mga bansa at iyon ay walang iba, hindi na rin siya mystery. Ang Panginoong Jesucristo. Siya yung pinako sa krus upang magbigay ng pagpapala ng kaligtasan bukod sa pagpapatawad ng kasalanan. Sa mga pinili, pinangakuan ng Diyos at pinili bago pa man likhain ang mundo. Napakagandang katotohanan yung nakikita niyo. And then sa verse 28, malinaw dito ang gospel. Tungkol sa ebanghelyo. Sila yung mga kaaway alang-alang sa inyo, subalit tungkol sa paghirang, sila yung mga minamahal alang-alang sa mga ninuno. Let us remember, Paul was one of these people na kaaway ng mga Kristiyano. Kaya sa pagkakasulat ni Paul dito, malinaw sa kanya na gospel. Gospel yung pinatutungkulan. Kasi dati, kaaway. Itong Hudyo kagaya niya. Dahil nga, pinapako nila ang Panginoon sa Kristo, hindi sila, iniusig nila yung mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo na para sa kanila, huwad, blasphemer. So, pinaglilinaw dito ni Paul yung gospel. Hindi. Ang mga kaaway, kagaya ko, ngayon hindi na. Minamahal na. Alang-alang doon sa pangako ng Diyos kay Abraham sa kanilang ninuno. Napakagandang katotohanan, no? Pinapakita ni Paul, ako yung dating kaaway. Pero ngayon, pwede nyo na akong tawaging minamahal. Kasi yung pangako kay Tatay Abraham, ako bilang Hudyo natupad din sa akin. Kasi part ako ng true Israel na pinangakuan ng Diyos nung panahon pa lang, nung pakikipagtipan pa lang niya kay Abraham. Then sa verse 39, mayroong mga gifts. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi mababago. Tinawag ka, at the same time may gifts ka. So, kung may mga kaloob ka, talents, anong dapat gawin mga kapatid? In quick application. Share. Gamitin. Use. Kahit ano pa mayan. Kita ng tao yung talent mo o hindi. Use it for the glory of God. In quick application. Ano pa ba yung nakikitang talent? Nagpi-preach, nagti-teach kita. Mas mahalaga ba itong preaching and teaching dun sa alas 6:30 ng umaga nagwawalis, nag-prepare ng place? Hindi. Kahit anong kaloob, pag ginagamit mo yan sa kalwalhatian ng Diyos, equal yan sa Panginoon. Kung kaya nung pinakita niya sa parable of the talents, kahit huling oras na yung talent, ibig sabihin, mas lamang kung sa paningin ng tao yung mga nauna. Pero ginamit pa rin the same. Doon sa mga gumamit ng talent na binigyan at pinagyaman, yung 5, yung 10, pinagyaman, pinarami, ginamit, ibig sabihin, it's the same. Go into the joy of my master. Welcome
and enter the joy of your master. Pumasok ka sa kaligayahan o kaluguran ng iyong pinuno o ng iyong master, ng Panginoon mo. So we use the talents God gave us. Hindi lang tayo pinili at niligtas para doon. So makikita natin na ang mga kaloob, sabi nga sa verse 39, at yung pagtawag ay hindi mababago. So hindi siya pabago-bago. Hindi na siya mababago kailanman. Dapat siyang gamitin at yung pagpili sa iyo, hindi yon mababago. So yun yung nandun sa statement natin. Ito ay permanente. Hindi na talaga siya mababago. Yung pagtawag ng Diyos. Ang isa pa natin makikita dito, sa verse 30 at 31, pati dito, sa mga Israelitang ito, sa konteksto pa lang to kasi at that time, kung titignan niyo yung history ng Bible, lalo na kung naandun na sa Acts, sa Book of Acts, marami rin na mga Israelita ang nanampalataya. Unang-una na yung 12 apostol at yung iba pang mga disipulo. Mga Israelita sila pero naging kabahagi na agad sila ng tao ng Diyos. Nagpapakita na sila man, meron man sa hanay nila, bagamat marami sa kanila pinapatay si Kristo, tinanggihan ang Ebanghelyo, napatunayan na hindi pinili ng Diyos, meron din pinili ang Diyos sa kanila. At that time, nagkaroon ng mass conversion among the Jews. At magkakaroon pa, dahil hanggang ngayon, ang karamihan sa Israel ay hindi naniniwala kay Kristo. Iniintay pa rin nila yung Messiah. Pumunta ka sa Israel ngayon, yun yung prevailing. Iniintay pa nila yung Messiah, hindi pa nadating. They still adhere to the Sabbath, to the Old Testament. They do not recognize Christ and the New Testament. But then there will come a time there will, and unti-unti nangyayari na yun. Nabalitaan nyo ba? Nakakapagbasa ba kayo? Nakakapakinig ba kayo? Nakakapanood ba kayo sa YouTube? Mga rabbi, mga maaalam pa, biglang nagiging Christian. And napakaganda, parang si Paul yung mga patotoo nila, di ba? Dati ito yung pagkakaintindi ko, sa ulo ko ang Torah, sa ulo ko ang Moses and the prophets. Then biglang a-apply sa kanila yung kasi naligtas sila. Iba yung pagkakaintindi nila, kinoconnect nila na parang bagong discovery lang nila yung nangyari na kay Paul. At magkakaroon ng maramihang ganon. Kasi ang true Israel of God, pinagsamang mga remnant ng Israel at mga hentil kagaya natin, mga hindi Hudyo na mananampalataya. So yan yung magandang dapat nating makita dyan. And then, dun sa verse 33 to 36, makikita natin yung resulta ng malaman mo na pinili ka ng Diyos. Na permanente ito. At yun yung pupuntahan natin mamaya. Yun yung pagsamba. So, mamaya pa yun. Ang punto muna dito sa unang statement natin, na ang mga hentil, ang pagliligtas sa mga hentil ay makumpleto. Pag ito'y nakumpleto, makukumpleto rin ang mga taga-Israel naman ang mag-i-embrace ng gospel. So kung gaano sila katigas ngayon, darating yung time sa biyaya ng Panginoon, even yung mga natitira pa sa kanila na ililigtas ng Panginoon ay makikinig din. Dadatnan din ng biyaya ng magandang balita ng Ebanghelyo at maliligtas. Nangyari na ito noon. Maraming naligtas sa kanila kasama ang mga apostol, sila Maria, etc. At mangyayari pa rin at patuloy na nangyayari. So, pray for Israel? Yes, but hindi dun sa maling pagkakaintindi ng pray for Israel. Na sila ay hiwalay na tao ng Diyos. Iisa lang ang tao ng Diyos, ang church. At ito ay binubuo ng true Israel of God na tinatawag, ang mga Hudyo at Hentil na naging Kristiyano at pinili ng Diyos. Sila yung mga elect ng Diyos. Sana maging malinaw po sa atin yun. Balik tayo sa eleksyon.
dito sa ating bansa. Pipili tayo ng inaakala natin na karapat-dapat, di ba? Pero sa ginawang pagpili ng Diyos bago palikhain ng mundo, buti na lang hindi niya tinignan yun. Nakarapat-dapat. Kasi sa kanyang pagpiling ginawa, ito ay sa mga hindi karapat-dapat. Pinili niyang iligtas at gawing tao niya. God's election contains the grace and the sovereignty of God. Ang tumakbo sa isip ng Diyos bago pa man likhain ng mundo, He foreknew those He chose. Ang foreknew po, kung titignan nyo, aaralin nyo yung teksto ng foreknew, hindi po ito ay malaman bago pa man, ito ay mahalin bago pa man. Minahal na tayo ng Diyos. At pumili siya ng naaayon sa kanyang pagpapasya sapagkat soberanong Diyos siya. We are all unworthy, yet God in love chose us, His people, even before the world was created. So knowing this in application, mga kapatid, na kung paano ang pangako ng Diyos na magligtas, ang kanyang pagpili sa Israel, bagamat sila yung nagpapako kay Kristo, ngunit may pinili pa rin ng Diyos sa kanila. Anong kinalaman nito sa atin? It should give us confidence kasi makasalanan din tayo. Rebelde din tayo. At sa pagpili ng Diyos sa atin, ito ay magbigay sa atin ng confidence. Anong confidence? Sa sariling kakayanan, hindi. Confidence na yung pagpili sa atin ng Diyos, pangwalang hanggan to. Kasi yun ang pinakakaaway niya. Pinili niya at sinama sa magiging tao niya. At itong pagiging tao niya ay pangwalang hanggan, hindi mababago, sabi sa verse 29. Hindi rin mababago yung pagpili sa atin. Itong pagiging Kristiyano natin sa biyaya ng Diyos, makakarating to sa dulo ng walang hanggan. Ay, walang dulo yun. Di ba? Ito, sabi nga din sa kantang Amazing Grace, di ba? When we've been there 10,000 years, it's as if nagsimula ka pa lang. So, napakagandang katotohanan na permanente yung pagkakapili ng Diyos. At dapat magbigay sa atin yun ng confidence. Ang confidence na ang Panginoon ay magiging matapat sa kanyang mga pangako, na bigyan tayo ng kasigurunan ng kaligtasan. Kung ang Israel, ang pinili ng Diyos sa Israel, hindi makaka-escape sa pangakong ito, tayo rin. Sa kasamaan natin, hindi na natin matatakasan to. Salamat na lang. Kasi kung may escape, tayo bilang makasalanan, lalayo tayo. Mawawala sa atin ang pangakong ito ng Diyos. Kung pwedeng mangyari yun, pero hindi. Ganun ka-secure yung pagpapili sa atin ng Diyos. Pero sabi nga ni Paul sa mga nakaraang mga teksto natin sa Roma, ito ba ay dapat maging lisensya upang patuloy na magkasala? Hindi. Hindi. Dahil ang totoong anak ng Diyos ay lumalakad sa kabanalan. Inihahandog, yan yung next week nating sermon, ang kanyang sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Si Dr. Haran Ironside, isa siyang kilalang, I think, author to at theologian, nagkwento sa isang tao na nagbigay ng testimony na nagsasabi kung paano ang Diyos ay hinanap siya at nakita siya. Kung paano siya ay minahal ng Diyos, tinawag siya, niligtas siya at hinango siya sa kanyang kinasasadlakan. Nilinis siya at pinagaling siya. Ito ay napakatibay, sabi ni Dr. Ironside, na testimony ng taong ito. Napatotoo ng taong ito. Pero nung nagpatotoo ang taong ito, after nung meeting,
isang kapatiran na legalistic ang lumapit sa kanya. Sabi niya, alam mo, appreciated ko naman lahat ng sinabi mo kung sa mga ginawa sa iyo ng Diyos. Pero wala kang binanggit sa naging parte mo. Sa sobrang legalistic niya, dapat may parte. Parte mo dito. Sabi niya, ang pagkakaintindi kasi ng legalistic nito, ang kaligtasan natin ang part nito ginawa ng Diyos, ang ibang part ginawa natin. So, namang Armenian to, no? Tapos sabi niya, dapat may sinabi ka kung ano yung naging bahagi mo. Para tama. Sabi ng lalaki, oh, sorry. Sabi niya, dapat may binanggit nga ako. Ang naging bahagi ko, ako yung tumatakbo sa Diyos. Buti na lang, kahit takbo ako ng takbo, hinanap niya pa rin ako at natagpuan. Hinayaan lang tayo ng Diyos sa ating pagtakbo. Tatakbo tayo papunta sa ating kapahamakan sa impyerno. Kung ikaw, kaibigan, tumatakbo ka pa rin hanggang ngayon sa Diyos, hindi mo pa natatagpuan ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Ito ang panawagan ng Biblia. Si Kristo pinadala ng kanyang Ama upang ang mga pinili ng Diyos na tumatakbo, kagaya ng lahat ng tao palayo sa Diyos, ay matagpuan at isama at maging kapiling ng Diyos. Magsisi ka, kapatid, kaibigan. Magsisi ka sa iyong pagtakbo bilang makasalanan. Manampalataya sa Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Dahil permanente ang pagpili ng Diyos sa atin, ito ay karapat-dapat ng pagsamba. Yan ang pangalawang pahayag mula sa ating mensahe. Sabi muli ni John MacArthur sa kanyang MacArthur Study Bible, sa verse 33 to 36 na ito, sabi niya, the majesty, grandeur, and wisdom of God's plan is caused Paul, nagresulta raw kay Paul to burst in praise. So kung makikita niyo yung verse 33 to 36, it is a doxology. It is a praise. Tandaan niyo mamaya pag magdodoxology, ito ay mga pahayag ng pagpupuri sa Diyos. Dahil naintindihan niya yung position niya sa harapan ng Diyos. The worst of sinners. Persecutor of the saints. Of the people, kasama sa mga lahi ng tao na nagpapako kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero nakita niya yung katotohanan. Isa pala siya sa permanenteng pinili ng Diyos upang iligtas. And so, ito yung naging resulta kay Paul. Sumulat siya sa audience ng Book of Romans na to ng isang doxology. O ang kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri mga hatol niya at di masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nagbibigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Yan yung doxology ni Paul. Yan yung kanyang pagpapahayag ng pagluwalhati sa Diyos. Ni-recognize niya sa verse 33 yung wisdom ng Panginoon.
Kinote niya yung Isaiah 40:13 na nagsasabi, sa verse 34, kinote niya yung Isaiah 40:13. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang tagapayo? Then, kinote niya ulit sa verse 35 yung Job 41:11. O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Naiintindihan ni Paul. Yung master niya na Old Testament, ginagamit niya na ngayon sa pagsulat niya dito sa mga taga-Roma upang ipaliwanag sa kanila ang ginawa ng Diyos at karapat-dapat na luwalhatiin siya, ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Hindi mo siya kayang bayaran. Hindi ka karapat-dapat. Hindi mo siya kayang sabihin, bakit ako niligtas mo? Bakit siya hindi? Ang tanong mo na lang sa sarili mo, bakit nga ba niligtas ako? Hindi nga ako karapat-dapat. Kung kaya, imbis na magtanong ka at questionin ang Diyos, ang ginawa ni Paul, sa pagkaalam niya ng katotohanan ito, niluwalhati niya ang Diyos. Ito ay pagpapakita ng pananampalataya. Pagpapakita na ikaw, kinikilala mo na ang kaalaman ng Diyos ay hindi abot ng iyong pinaka matalinong kaalaman. Na alam niya ang kanyang ginagawa at karapatan niya yon na gawin. Pero ang dapat mong malaman, pinili ka ng Diyos kasi minahal ka niya. Kahit hindi ka kamahal-mahal. And in application, dapat mo rin siyang mahalin, purihin, sambahin. At yung pagmamahal na ito bilang pagsunod sa Kanya, sundin ang Kanyang utos, mahalin mo rin yung kapwa mo. Dahil minahal ka ng Diyos. At pinakita niya yon sa Kanyang pagpili sa iyo ng permanente. Then sa verse 36, pinakita ng Apostol Pablo na ang Diyos ang pinagmumulan, ang nagpapanatili at ang katapusan ng lahat-lahat sa mundong ito. Ang mundong ito maglalaho, lahat ng kasamaan, lahat ng kabulukan, lahat ng ginawa ng tao, i-restore ng Diyos na kung paano talaga niya intensyon ang mundong ito. Ibabalik niya sa Kanya at sa mga katuparan ng plano niya. He will restore, sabi nga nung professor namin, He will restore Eden and more. Napakagandang katotohanan, no? Kasi, titignan mo yung iboboto mo ngayon, parang wala akong mapili. Titignan mo yung nangyayari ngayon, bakit patuloy ng patuloy ang kasamaan? Titignan mo yung sarili mo, nakakasawa yung pagiging pagkamakasalanan ko. And then, bubonggo sa'yo yung pangako ng Diyos. All this will end. There will come a time na hindi na ako makikipaglaban sa kasalanan. Tuluyan na itong aalisin. No more sin. No more death. No more pain. No more suffering. No more crying. No more hunger. Sapagkat ang pagpili sa akin ng Diyos na ginanap sa pamamagitan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, that's the gospel, is permanent. And so I praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, our creatures here below. Nawa makita sa atin yung pagpupuri ng Diyos. So ang punto po dito, ang pagsamba, ang pagpupuri sa Diyos, or doxology, worshiping God, ito ay dapat maging natural response, natural na tugon sa awa ng Diyos sa pagliligtas niya sa atin. Ang pagkakaintindi ng katotohanan ng pagpili, pagliligtas,
pag-aaring anak, pag-ampon, at ang gloria na naghihintay sa bawat mga pinili ng Diyos, ito ay dapat mag-cause sa atin ng theology na nagtutuloy into doxology. Kung naiintindihan natin ng tama ang election, naiintindihan natin ng tama ang tulip, ang sola, ang lahat ng doktrinang pumapasok sa atin, mga kapatid, magdulot nawa ito sa buhay natin ng tunay na pagsamba sa Diyos. Nawa biyayaan tayo ng Diyos na masamba natin siya ng tunay sa spirito at sa katotohanan. Dahil sa lahat ng itinuro niya sa atin na ginawa niya para sa atin at ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ang pagpupuri daw bilang illustration ay isang natural at karapat-dapat na tugon upang ma-enjoy mo kung ano yung pinupuri mo. Halimbawa, ito kasi yung example dito sa America football game, sa atin, basketball game. J.J. Hilterbrand, last 2 seconds, lamang ng 2 ang Alaska, tumira, shoot! Wow! Ang galing ni Hilterbrand. Enjoy na enjoy ka sa ginawa niya. Pinupuri mo yung ginawa niya. Much more sa kagilagilalas na ginawa sa atin ng Diyos. Much more kahanga-hanga at nakakawaw yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sino ba yung namatay? Sino ba yung namumuhay ng perpekto na hindi natin kayang gawin kailanman? If we want to praise God, we should enjoy Him. Kung titignan natin sa catechism, shorter catechism, it is the reason kung bakit niya tayo pinili, kung bakit tayo nag-e-exist ngayon bilang mga Kristiyano. It is to glorify God first and foremost, and then to enjoy Him. Nag-e-enjoy ka ba sa piling ng Diyos bilang isang Kristiyano? Kung may time tayo na parang una, hindi tayo nag-enjoy dahil sa kasalanan natin, lumapit tayo sa Kanya. We have a Father who will forgive us of our sin. Meron tayong Ama na tuloy tayong patatawarin upang manatili ang kagalakan, joy of our salvation. Nanghihina ka ba sa pananampalataya? Na andyan yung nagsabi na pumili sa'yo to cast all your burdens on Him. He will give you rest. Maraming pagkakataon ang mundo natin ginagalawan, ang kaaway, ang diablo at ang kanyang mga kampon, ang ating sariling puso na mapaglinlang, at ang ating disposisyon na makasalanan ay humahadlang upang tunay nating masamba at ma-enjoy ang Panginoon. Dapat matagpuan lagi tayong nananalangin. Kumikilos, hindi prayer lang. Laging sinasabi ng Bible, examine yourself, test yourself, act. There is an act of the will. Do good works. Yung pagbabasa ng Bible, papanalangin sa isa't isa, pag-meditate on the Word, doing good to others. Doon nga sa devotion natin, di ba? Seeking the welfare of your city. Lahat ng mga bagay na ito ng mga mabubuti, ito ay nagpapakita ng buhay na pananampalataya. Pananampalataya na nag-e-enjoy sa Diyos, na sumunod sa Kanya kung ano ang pinasusunod niya mula sa Kanyang salita. And in that way, luwalhatiin ang pangalan niya sa harap ng marami upang sila man ay mag-isip, anong faith, anong hope yung nasa iyo?
And sa biyaya ng Diyos, sila rin ay lumapit sa Diyos para sa kanilang ikaliligtas. Upon knowing God's electing plan bilang application, patuloy, it should inspire us at magdulot ng sincero, at taos sa pusong pagsamba sa Kanya na ang lahat ng kalwalhatian ay itinataas sa Kanyang pangalan, ay ipinatutungkol sa Kanyang pangalan. Nawa wag tayong makita na inaangkin ang kalwalhatian na sa Diyos dapat. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating mga nalalaman, sa lahat ng tagumpay natin, alam naman natin na ang ambag lang natin ay ang pagtakbo at ang pagkakasala. Lahat ng mabuti, ito ay sa kapahintulutan at dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin bilang mga pamilya. Si Brainerd, isang Kristiyano sa ibang bansa, nagsabi bago siya mamatay kay Jonathan Edwards na kaibigan niya. Actually, biographer niya, tagatala ng tungkol sa kanyang buhay. Sabi niya kay Jonathan Edwards, kilala niyo naman si Jonathan Edwards, di ba? Isa sa mga pinakamagaling na theologo at author ng kamanahonan niya. Sabi niya, I do not go to heaven to be advanced. Hindi ako pupunta sa langit para mag-level up o umangat. Pupunta ako sa langit para magbigay parangal sa Diyos. It doesn't matter, sabi niya, kung mababa o mataas ang tayo ko doon sa langit. Pero ang mas mahalaga, buhay ako doon magpakailanman at niluluwalhati ko ang Diyos magpakailanman. Sabi niya, my heaven is to please God and glorify Him and give all to Him and to be wholly devoted to His glory. Ito po yung dapat nating maging palagi. Response. Tugon. Ito po yung dapat nating maging tugon sa ginawa ng Diyos na natututunan natin, nadidiscover natin sa Kanyang salita. Ang Kanyang pagpili, ang Kanyang pagliligtas, ang Kanyang pag-ari sa ating na anak niya. Dapat ang katapusan lagi, pagsamba, pagluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila sa Diyos. Alam niyo nung si Job, ang dami niya ng pinoproblema. Paano nagpakilala ang Diyos sa kanya? Para magtapos din siya sa pagluwalhati sa Diyos. Pinakilala lang ng Diyos ang kanyang sarili. Mula sa kanyang salita, nakikilala natin ang Diyos, di ba? His attributes, what He has done, His promises na tinupad niya. Magdulot dito sa atin ng laging pagluwalhati sa Kanya. Kasi doon tayo lalayo sa ating sarili. Sabi nga sa Bible, let's forget about ourselves and magnify the Lord. It's another word for glorify the Lord, for praising the Lord, for worshiping the Lord. Let's magnify the Lord and worship Him. Oh, worship Him. Jesus Christ our Lord. Napakagandang. Dapat lagi nating i-apply sa ating mga sarili. Sa pagtatapos, we must understand what God has written in His Word. First and foremost, for us to be able to glorify and worship God, para tunay nating masamba at mulawalhati ang Diyos, dapat naiintindihan muna natin kung sino ang Diyos at kung ano yung ginawa niya. Dapat makita natin muna na yung pagpili sa atin, hindi dahil mabait tayo,
Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi ito'y ginawa ng Diyos dahil mahal niya tayo. At itong pagpili niyang ito ay permanente. Pangalawa nating malaman, at kung nalaman na natin ito, patuloy nating saliksikin ang Biblia sa mga resulta ng pagkapili sa ating ito ng Diyos. Buhay na walang hanggan, pakikipisan ng banal na Espiritu, tagumpay sa kasalanan, at ang naghihintay na pag-asa ng buhay na walang hanggan. Isang lugar na hindi pa sumasagi sa ating panaginip, hindi pa sumasagi sa ating paningin, sa ating pandinig. Ito ay ang dakilang bagay na naghihintay sa atin bilang pinili ng Diyos. At ito ay mananatili magpakailanman at sinimulan ng banal na Espiritu ngayon na permanente ring mananahan sa ating mga buhay. Nawa, sa kwentong ito ng Bible, sa sulat na ito ni Paul tungkol sa election, sa pagpili, nawa ito ay magdulot sa bawat isa at sa atin bilang grupo ng GBC ng pagsambang tunay na nagbibigay at nagtataas sa pangalan ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Maraming salamat sa permanenteng pagpili mo sa amin. Bagamat we are unworthy, hindi kami karapat-dapat, minahal mo pa rin kami. Namatay ang iyong anak sa krus ng Kalbaryo upang isakatuparan ng pagpiling ito. Nawa po matagpuan mo kami sa habang na aaral namin ito lagi, naaalala namin mula sa iyong salita, na magpuri, sumamba, magtaas ng iyong pangalan, tuwi-tuwi na sa aming mga buhay. Gumawa ng mga bagay na mabubuti, pagpapakita ng buhay ng pananampalataya na isinasauli sa iyo lahat ng kalwalhatian at kadakilaan. Maraming salamat po. Be with us, Lord, in the application of this in Christ's name. Amen.